Araw mga kapatid, mga kaibigan, welcome po sa Roy Baltar Bro Vlog. Dito po sa ating channel at palagian po natin pinag-uusapan ang Panginoong Diyos, hanap buhay at kalikasan. At sa araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay ang pinakaunang hari ng bansang Israel. At alam niyo po ba mga kapatid at mga kaibigan na dito sa Biblia ay maraming magagandang kwento. At mababasa po natin ito sa unang Samuel, Kabanata 10. Umpisa na po natin. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binuhusan ng ulo ni Saul. Pagkatapos hinagkan niya ito at sinabi, binuhusan kita ng langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pamumunuan mo ang kanyang bayan at iligtas laban sa lahat niyang kaaway. Ito ang magiging palatandaan na ikaw nga ang hinirang ni Yahweh upang mamahala sa kanyang bayan. Paghihiwalay natin ngayon ay may masasalubong kang dalawang tao sa tabi ng libingan ni Raquel sa Selsa na sakop ng Benjamin. Sasabihin nila sa iyo na nakita na ang mga asnong hinahanap mo at ikaw naman ngayon ang inaalala at ipinagtatanong ng iyong ama. Sa dako pa roon may masasalubong kang tatlong lalaki na may malalaking puno ng pabor. Papunta sila sa Bethel sa altar ng Diyos. Ang isa'y may dalang tatlong kupang maliliit at ang isa'y tatlong malalaking tinapay at ang isa'y sisidlang balat na puno ng alak. Babatiin kanila at ibibigay sa iyo ang dalawa sa dala nilang tinapay. Kapag inalok ka, tanggapin mo. Pagdating mo sa burol ng Diyos sa may kampo ng mga Pilisteo, makakasalubong mo naman ang isang pangkat ng mga propeta na pinangunahan ng mga manunugtog ng alpa, tamborin, flauta at lira. Sila'y galing sa altar sa burol at nagpapahayag ng propesiya. Sa oras na iyon, lulukuban ka ng Espiritu ni Yahweh. Ikaw ay sasama sa kanila at gagawin mo rin ang ginagawa nila. Magbabago ang iyong pagkatao. Kapag naganap na ang mga palatandaang ito, gawin mo ang dapat mong gawin sapagkat sasamahan ka ng Diyos. Pagkatapos noon, mauna ka sa akin sa Gilgal at pupuntahan kita roon para ipaghain ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Hihintayin mo ako roon ng 7 araw at sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. Nang maghiwalay sila ni Samuel, si Saul ay binigyan ng Diyos ng bagong katauhan at ng araw ring iyon, naganap ang lahat ng sinabi sa kanya ni Samuel. Pagdating nila sa Gibeah, nakasalubong nga nila ang isang pangkat na mga propeta. Lumukob kay Saul ang espiritu ni Yahweh at siya'y nagpahayag din tulad ng ginagawa ng mga propeta. Nang makita siya ng mga nakakilala sa kanya, itanong ng mga ito, ano bang nangyari kay Saul na anak ni Kish? Propeta na rin ba si Saul? Isang taga roon ang sumagot, bakit naman hindi? Baka siya pa nga ang kanilang pinuno at dahil dito nagsimula ang kasabihang propeta na rin ba si Saul? Pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Saul ay nagpunta sa altar sa burol. Pagdating doon, si Saul at ang kasama niyang lingkod ay tinanong ng kanyang tiyo, saan ba kayo nagpunta? Sumagot siya, hinanap po namin ang mga asno nang hindi ko makita. Nagtuloy kami kay Samuel. Sinabi ng kanyang tiyo, ano ang sinabi sa iyo ni Samuel? Sumagot si Saul, sinabi niyang nakita na raw ang mga asnong hinahanap namin, ngunit hindi niya binanggit ang tungkol sa pagkahirang
sa kanya bilang hari ng Israel. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, abangan niyo po ang susunod po natin na video dahil ituloy-tuloy lang po natin yung mga kwento, lalo na po ito sa pagtuloy-tuloy natin sa istorya sa pinakaunang hari ng Israel. At shout out nga pala kay Pastor Enrico Dizon at kay Ford Chucaris, at ganun din po kay Raymond Oligan at kay Renel Salazar. At patuloy po tayo ingatan ng ating Panginoong Diyos hanggang sa sunod po natin na video. Paalam po. Bilang pagsuporta po sa ating channel, paki-subscribe lang po. Malaking tulong na po sa atin yan para ipakalat ang salita, ang mabuting salita ng ating Panginoong Diyos. Amen at amen. Hanggang sa sunod po. Paalam.